Nagsimula ang pelikula sa nagsasalaysay na nagpapaliwanag sa pag-iral ng maraming universo na nagiging multiverse, kasama ang pagkakaroon ng teknolohiya para sa paglalakbay sa pagitan ng mga universo. Gayunpaman, mahigpit na ipinagbabawal ng pamahalaan at pulisya ang nasabing paglalakbay. Ayon sa tagapagsalaysay, ang bawat tao ay sabay-sabay na umiiral sa kasalukuyang panahon at paralel na universo na nagpapanatili ng maselang balanse sa sistema. Ngunit kamakailan lamang, lumitaw ang mapanirang puwersa na naglalayong sirain ang balanseng ito upang makamit ang sukdulang kapangyarihan na tinatawag na The One. Sa sumunod na eksena, ipinakita sa atin ang isang bilanggo na nagngangalang Lawless, na malapit nang ilipat sa isa pang bilangguan. Isang grupo ng armadong puwersa ng pulisya ang nag-escort sa kanya patungo sa sasakyan ng pulisya. Ngunit bago pa man makapasok ng sasakyan, biglang may bumaril kay Lawless mula sa air vent. Sa agarang pagganti, nagpaputok ang mga pulis patungo sa air vent ngunit hindi nila nahanap ang salarin. Hindi nagtagal, isang lalaki na kamukha ni Lawless ang nagpakita sa eksena. Ang taong ito ay si Gabriel Yulaw, na nagtataglay ng pambihirang kakayahan, napakabilis niya na kaya niyang iwasan ang mga bala. Gamit ang kanyang kapangyarihan, pinabagsak niya ang lahat ng mga opisyal ng pulisya ng napakabilis at tumakas. Di nagtagal, hinabol siya ng mga ahente ng Multiverse Authority o MVA, sina Rodecker at Funch. Tumakbo si Yulaw ng napakabilis kung saan ginamit niya ang high-tech na relo para gumawa ng portal at pumunta sa ibang universo. Sa sandaling iyon, dumating si Funch sa pinangyarihan at ikinonekta ang device niya kay Yulaw, at binago ang destinasyon ng portal. Kasunod nito, pinigilan niya si Yulaw at tinutukan ng baril, at inutusan na sumuko siya. Nang tumanggi ang huli na sumunod, pinabagsak siya ni Rodecker gamit ang kotse at sinubukang hulihin siya. Kasabay nito, lumitaw ang isang portal at lahat sila ay itineleport sa punong tanggapan ng MVA sa Alpha Universe. Pagdating doon, hinuli ng iba pang ahente ng MVA si Yulaw at dinala siya, habang ang dalawang ahente ay binigyan ng kinakailangang paggamot. Sa resulta ng kaganapang ito, si Yulaw ay dinala sa universal na hukuman kung saan ipinakita ng awtoridad ang mga krimen na ginawa niya sa iba't ibang universo. Dito, nabunyag na si Yulaw ay dating ahente ng MVA ngunit binago niya ang landas ng buhay niya. Sinimulan niyang hanapin ang iba't ibang version ng sarili niya sa pamamagitan ng paglalakbay sa iba't ibang universo. Ang motibo niya ay patayin ang lahat ng iba pang 124 na bersyon ng kanyang sarili at higupin ang mga enerhiya ng buhay nila upang siya ay maging superpowered godlike na nilalang na tinatawag na The One. Lumalabas na nakapatay na siya ng 123 version ng kanyang sarili sa ngayon, kung saan si Lawless ang huling pinatay mula sa Anubis Universe. Bilang resulta ng 123 na kaso ng first-degree murder at 123 na bilang ng hindi autorisadong paglalakbay sa parallel universe gamit ang ilegal na quantum tunneling, si Yulaw ay sinentensyahan ng habang-buhay na pagkakakulong sa Stygian Penal Colony sa loob ng Hades Universe. Pagkatapos, dinala siya sa napaka-secure na silid at nilock sa espesyal na upuan upang i-teleport siya sa Hades Universe. Bago simulan ang portal, binigyan siya ng pagkakataon na magsalita. Sa sandaling ito, sinabi ni Yulaw na ang ginagawa niya ay hindi isang krimen, na iginiit ang imposibilidad ng pagpatay sa sarili ng 123 beses. Sinabi niya na kinuha lang niya ang mga nasasayang na enerhiya at inilagay sa isang lalagyan, sa loob ng kanyang katawan. Dahil dito, naging mas mabilis, mas matalino, at mas malakas siya. Ipinahayag din niya ang paniniwala na ang tunay na kapalaran nila ay makiisa sa iba pang mga sarili. Samantala, naroroon din sa silid ang isang babae, na kasintahan ni Yulaw. Pinakawalan niya ang puting daga mula sa heels niya na may nakatanim na bomba sa katawan nito. Pagkatapos ay pinasabog niya ito gamit ang singsing, na lumikha ng distraction at nakakuha ng sapat na oras si Yulaw para palayain ang sarili. Matapos ibagsak ang lahat ng mga gwardya sa silid, minanipula niya ang patutunguhan ng portal at itineleport ang sarili sa Ceres Universe kung saan nakatira ang huling version ng kanyang sarili. Pagkatapos, ang eksena ay lumipat sa Ceres Universe, kung saan ang huling version, si Gabe Lo ay nagtatrabaho bilang Deputy Sheriff sa Los Angeles County Sheriff's Department. Siya at ang kanyang mga opisyal ay kasalukuyang nag-e-escort ng isang bilanggo sa police van. Katulad ng naunang eksena, inatake sila ni Yulaw mula sa air vent ngunit sa pagkakataong ito, nagawa ni Gabe na protektahan ang preso.
Makalipas ang ilang sandali ng barilan, tumakbo si Yulaw at walang kahirap-hirap na tumalon sa mataas na pader gamit ang kanyang kakayahan. Hinabol siya ni Gabe at ng iba pang mga opisyal at laking gulat ng lahat, nagawa rin ni Gabe na umakyat sa pader at makarating sa kabilang panig. Doon, nabigla si Gabe nang makita ang kanyang katapat. Bago maintindihan ni Gabe ang sitwasyon, binaril siya ni Yulaw sa kanyang bulletproof vest. Nang malapit na siyang tapusin ni Yulaw, dumating sina Rodecker at Funch sa tamang oras, kaya napilitang umatras si Yulaw. Pagkatapos nito, umuwi si Gabe kung saan gumaan ang loob ng kanyang asawang si TK nang makitang ligtas siya. Gayunpaman, nang malaman na siya ay binaril, pinayuhan siya nito na pumunta sa ospital para sa check-up. Pumayag si Gabe ngunit mas pinili niyang mapag-isa muna. Pagkatapos ay sinubukan niyang unawain ang kanyang kapangyarihan, habang sa sandaling ito si Yulaw ay nagsasanay ng ilang fighting moves sa terrace. Sa puntong ito, nalaman natin na si Gabe ay nagkaroon ng parehong lakas, bilis, at kakayahan sa pag-iisip tulad ni Yulaw. Maya-maya, isinama ni TK si Gabe sa ospital, kung saan tinanong siya ng mga kapwa-pulis tungkol sa salarin. Gayunpaman, pinili ni Gabe na magsinungaling at sinabing hindi niya nakita ang salarin dahil masyadong madilim. Sa kabila nito, naramdaman ni TK na nagtatago siya ng impormasyon at pribadong kinausap siya tungkol dito. Pagkatapos ay isiniwalat ni Gabe na ang salarin ay walang iba kundi ang kanyang doppelganger at hindi maipaliwanag na naramdaman niya ang presensya ng salarin habang ini-eskortan ang bilanggo palabas. Bilang karagdagan, nilinaw niya na siya ang gustong patayin ng doppelganger, hindi ang bilanggo. Nang marinig ito, naisip ni TK na naghahalucinate lang siya dahil sa putok ng baril. Kaya, pinayuhan siyang sumailalim sa MRI test. Kasunod nito, tinanggal ni Gabe ang lahat ng magnetic substance sa kanyang katawan at pumunta sa MRI. Sa gitna ng test, pumasok si Yulaw at tinutukan ng baril ang doktor. Ngunit bago niya makalabit ang gatilyo, pinigilan siya ni Rodecker at Funch, at inutusan siyang sumuko. Pinigilan sila ni Yulaw na barilin siya, binanggit na kapag namatay siya, si Gabe ang matitira bilang the one. Sa kabila nito, nagpaputok ang mga ahente, at nagsimula ang shootout sa pagitan nila. Nang marinig ang kaguluhan, lumabas si Gabe sa scanning machine at nagtago sa likod ng pader. Di nagtagal, binaril ni Yulaw ang isa sa mga pulis at tumakas sa lugar. Nasaksihan ito ni TK at ng mga pulis sa pamamagitan ng CCTV camera at napagkamalan siyang si Gabe. Sa kabilang banda, ang tunay na Gabe ay isinuot ang kanyang mga damit at lumabas, ngunit kinumpronta siya ng mga kapwa-opisyal. Sinikap niyang linawin ang hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga opisyal. Dahil dito, nilabanan niya ang mga kasamahan at tumakas mula sa ospital. Pagkatapos, ang mga ahente ng MVA ay nagpasyang lumihis mula sa unang utos sa kanila at naghiwalay. Hinabol ni Rodecker si Yulaw, habang si Funch ay hinabol si Gabe. Pagkaraan ng ilang oras, napansin ni Gabe na sinusundan siya ni Funch, kaya hinarap niya ito at tinanong ang ahente kung sino siya. Bilang tugon, ipinakilala ng ahente ang kanyang sarili at ipinaliwanag ang lahat tungkol sa maraming universo pati na rin ang ipinagbabawal na portal para sa paglalakbay sa pagitan ng mga universo. Sinabi rin ng ahente sa kanya ang tungkol kay Yulaw at ang layunin nito na patayin si Gabe para maging the one. Dahil ang ating bida ay may parehong kakayahan, hiniling ni Funch na tulungan siya upang pigilan si Yulaw, na nasa bingit ng pagsira sa balanse. Gayunpaman, hindi naniniwala si Gabe sa mga sinabi niya at tumungo sa bahay. Samantala, hinarap ni Rodecker si Yulaw sa ambulansya at tinutukan siya ng baril. Gayunpaman, ibinangga ng huli ang sasakyan at nagsimulang makipaglaban sa ahente. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng dalawa, kung saan si Yulaw ang nangibabaw. Matapos mabugbog ng matindi, naglabas ng bomba si Rodecker sa pagtatangkang pigilan ang lahat ng ito. Gayunpaman, ang mga pagsisikap niya ay napatunayang walang kabuluhan dahil madaling nagawa ni Yulaw na i-disable ang bomba at pinatay siya. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang patrolling officer sa pinangyarihan at inutusan siyang isuko ang sarili. Bilang tugon, ipinakita ni Yulaw ang pambihirang lakas sa pamamagitan ng pagpigil sa dalawang motor ng opisyal. Sa kabilang banda, si TK ay umuwi kasama ang mga pulis na umi-escort sa kanya. Sinimulan nilang suriin ang buong bahay, pinaghihinalaan si Gabe sa lahat ng nangyari. Sa gitna nito, si TK ay pumunta sa banyo at napansin ang bahid ng dugo sa sabon, kaya nalaman niyang nandito si Gabe. Bilang resulta,
pinalabas niya sa kanyang silid ang opisyal na nagkukunwaring kailangan niya ng privacy. Kasunod nito, sinimulan niyang maghanap sa silid at natagpuan si Yulaw sa lihim na compartment sa kisame. Nagpanggap siya bilang asawa niya at humingi sa kanya ng baril. Habang papunta siya sa drawer para kumuha ng baril, napansin niya sa labas ang isa pang bersyon ng asawa niya na ikinagulat niya. Hindi malaman kung sino ang tunay, nagpa siya siyang magsagawa ng maliit na pagsubok. Tinanong niya si Yulaw kung naaalala niya kung paano siya nag-propose sa kanya sa bookstore. Nang kumpirmahin ng huli, napagtanto ni TK na hindi siya ang asawa niya at tinutukan ng baril. Ito ay dahil si Gabe ay nag-propose sa kanya sa clinic, hindi sa tindahan ng libro. Sa sandaling nalantad ang kanyang pagkakakilanlan, sinalakay at hinuli siya ni Yulaw. Nakita ito ni Gabe ngunit wala siyang nagawa kundi sumigaw habang pinanunood na pinapatay ni Yulaw ang kanyang asawa. Nang marinig ang kaguluhan, pumasok sa silid ang mga pulis at inutusan si Yulaw na ibaba ang armas. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang bilis upang tumakas mula sa eksena. Sinubukan siyang habulin ni Gabe, ngunit ang mga opisyal, na muling napagkamalan na siya si Yulaw, ay sinimulan siyang paputukan. Sa sandaling iyon, nagpakita si Funch at iniligtas si Gabe mula sa mga pulisya. Pagkatapos ng kalunos-lunos na pangyayaring ito, sa wakas ay sumang-ayon si Gabe na makipagsanib puwersa kay Funch para harapin ang parehong kalaban. Pagkatapos ay ipinaalam ni Funch kay Gabe ang tungkol sa portal na magbubukas ng 3 minuto sa loob ng 1 oras, ang lugar kung saan makikita nila si Yulaw. Ipinakita rin niya ang kanyang dinisenyo at ganap na binagong hand-portable na sandata, ngunit iginiit ni Gabe na hindi niya kailangan ng anumang armas upang talunin si Yulaw. Sa tulong ng portal tracking device ni Funch, nakarating ang dalawa sa industrial plant. Pagpasok nila, naramdaman ni Gabe ang presensya ni Yulaw at binalaan si Funch tungkol dito. Ilang sandali pa, napansin nila si Yulaw at agad na nagpaputok si Funch patungo sa kanya. Gayunpaman, si Yulaw ay madaling nakaiwas sa mga bala at tumakas. Pagkaraan ng ilang sandali, ini-activate ni Yulaw ang bomba na nakuha niya mula kay Rodecker kanina. Ngunit sa kabutihang palad, ang ating mga bayani ay nakapagtago at nakaligtas sa malaking pagsabog. Kasunod nito, hinarap ni Yulaw si Gabe at naglaban ang dalawa. Sa unang ilang minuto, si Yulaw, na propesyonal at mas may karanasan, ay mas nang ibabaw kay Gabe. Nagawa pa niyang itumba siya ng 1 beses. Sa panahong ito, napansin ni Gabe ang marka ng wedding ring sa kanyang daliri na nagpaalala sa kanya ng yumaong asawa. Pinuno nito ng galit ang kanyang puso na nag-udyok sa kanya na bumangon at magpatuloy sa pakikipaglaban ng may panibagong lakas. Pagkatapos ay nagtagumpay siyang kontrolin ang sitwasyon ngunit ilang segundo lang ay nagbukas ang portal. Dahil dito, ang laban ay naputol at silang tatlo ay na-teleport sa MVA headquarters. Pagkatapos nito, sinubukan ni Yulaw na linlangin ang lahat sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng lugar kay Gabe. Sa una, ang mga opisyal ng MVA ay nahulog sa pandaraya at naghanda upang i-teleport si Gabe sa Hades Universe para sa parusa. Gayunpaman, sa huling sandali ay napansin ni Funch ang marka ng singsing sa daliri ni Gabe at natuklasan ang pagpapalit. Bilang resulta, inalerto niya ang mga opisyal ng MVA tungkol dito, at pagkatapos ay itineleport nila ang tunay na Yulaw sa Hades Universe. Kasunod nito, ang MVA ay nagpatuloy upang ipadala si Gabe pabalik sa kanyang universo, ngunit sinabi ni Funch na kapag siya ay itineleport pabalik, siya ay aarestuhin at ilalagay sa bilangguan para sa mga krimen na ginawa ni Yulaw. Dahil dito, binago ni Funch ang destinasyon ng portal at ipinadala si Gabe sa ibang universo. Pagdating niya doon, nakita ni Gabe ang asong nasugatan at dinala ito sa vet clinic kung saan nakilala niya ang isa pang bersyon ni TK. Ito ay nagpasaya sa kanya at nauwi siya sa pagsisimula ng bagong buhay kasama si TK. Samantala, si Yulaw, na ngayon ay nasa Stygian Penal Colony sa Hades Universe, ay nananatiling determinadong maging The One. Nakipaglaban siya sa maraming bilanggo ng sabay-sabay. Nagtatapos ang pelikula sa pag-urong ng kamera upang ipakita ang isang hukbo ng mga bilanggo na nakaharap kay Yulaw sa ibabaw ng hugis pyramid na tore. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.